naantala na nga ngayon naantala dahil nga doon sa sinubukan pa nila na ipa-dismiss, yung so-called de facto dismissal, pero hindi. Kaya yun po ang apprehension ko, na kung ganon ang magiging action ng Office of the Ombudsman, kahit wala pa silang jurisdiction ngayon, dahil nga ay meron na complaint, meron ng kaso sa Senado, ay gagamitin talaga yan ng defense. Galing talaga magsalita nito mga hinayupak na ito mga kababayan. Wala pa daw jurisdiction ang ombudsman sa ngayon dahil may kaso daw sa impeachment court si VP Sara sa ngayon. Totoo ba ito mga kababayan? Bakit nagpasa sila ng kopya nagpasa ng kopya ng report ang Committee on Good Governance sa Ombudsman. Bakit nagpasa? Dahil ang pakay nila ay para maimbestigahan ang mga ginawa ni VP Sara. Ngayon ang tanong, wala bang karapatang mag-imbestiga ang Office of the Ombudsman sa kay VP Sara hinggil dito sa ipinasa ng Committee on Good Governance na committee report? Mayroong karapatan ang Office of the Ombudsman mag-imbestiga kung mayroong report galing sa Committee of Good Governance na preliminary report. Kahit na ito ay formal o informal complaint. Ito babasahin ko para paniwalaan nyo ako. Galing to mismo sa korte. The Office of the Ombudsman does have the authority to investigate when the Committee of Good Governance submits a preliminary report, even if that report is not a formal complaint. Ayun, klarong-klaro, di ba? Kaya pinagluluko tayo dito ni Laila de Lima. Ito pa, the Office of the Ombudsman is empowered to investigate any act or omission of a public officer or employee that appears to be illegal, unjust, improper, or inefficient. This includes acting on information from various sources, including reports from the committees or other bodies dedicated to good governance. So ayan, klarong-klaro. Ano yung mga power ng ombudsman? Plenary and qualified power. The ombudsman has the power to investigate, is broad and not limited to formal complaints. They can initiate investigations based on information received from any source. Ayan, napakalinaw. Niluluko tayo Ito, duty to investigate. The ombudsman has a duty to investigate and prosecute public officials for misconduct even if it is not a formal complaint. Kahit hindi formal complaint, yan yung pinasa ng Committee on Good Governance. Kopya ng committee report na si VP Sara ay gumawa ng ganito. Siyempre, obligasyon ng ombudsman. Tapos ngayon, kikwestiyonin ngayon ni de Lima o na sino pang mga Poncio Pilato dyan na bakit daw nagmamadali ang ombudsman. Siyempre, dahil may reklamo, tapos itong ating ombudsman ay nagmamadali para mapigilan at ma-address kaagad ang reklamo. Ito preventing and addressing corruption. The ombudsman's role is crucial in preventing and addressing corruption and maladministration, and they should act on any credible information that suggests wrongdoing. So kaya
Klaro-klaro. Nagpasa na sila ng ng committee report. O diyan, iimbestigahan ka agad yan. O, ipakinggan pa natin itong ibang sasabihin itong hinayupak na ito. Bibigyan natin ito ng Kaya naantala na nga ngayon naantala dahil nga doon sa sinubukan pa nila na ipa-dismiss, yung so-called de facto dismissal, pero hindi nangyari yun dahil nga merong amendatory move na ginawa si Senator Alan Peter, yung pag-remand. So hindi pa natin alam. Tapos in the meantime, hinihintay natin yung verified answer ni VP Sara dyan sa impeachment court. Tingnan natin kung yun ba talaga yung verified answer o baka naman motion to dismiss. Kasi posible yan na instead of filing a verified answer, motion to dismiss na lang, isa-cite nila more or less the same grounds nung mga binanggit doon sa motion ni Senator Bato de la Rosa at saka yung pending petition ngayon sa Supreme Court. So multi-pronged ngayon ang mga nagiging causes of delay. Di ba yung pag-remand na yan, and then yung sa Supreme Court, although wala naman silang nakukuhang TRO at this point, kaya pwede pa talaga silang dahil kakampi nyo mag-proceed yung Senate as an impeachment court. Tapos ito na naman, itong biglaang aksyon na to on the part of the Ombudsman. So, what is that for? Kasi nga malinaw talaga po yan. Ted and DJ Chacha sa Republic Act 6770. Yan. Sections 21 and 22. Pwede lang na i-exercise ng Ombudsman yung investigative authority niya involving an impeachable official like a vice president only for purposes of filing an impeachment complaint. Okay. Hindi pa pwede ngayon yung Section kung 21 yan. yung mga ibang ifa-file na kaso. Maski nga criminal case. Kasi nga, kapag iusad nila ang criminal case, wala pa naman magagawa ang Sandigan Bayan. Halimbawa, magkaroon ng probable cause sa criminal cases. Wala pa naman ang magiging ang Sandigan Bayan kasi nakaupo pa siya as vice president. Meron siya, impeachable lang siya. So, ganun po yan. Ganun po, ganun. Sige, basahin natin yan Republic Act 6770. Section 21 and 22, sabi niya dito. Wala pa daw karapatan mag-imbestiga ang ombudsman. Ito. Section 21, official subject to disciplinary authority exemptions. The office of the ombudsman shall have disciplinary authority over all elective and appointive officials of the government and its subdivisions, instrumentalities and agencies including members of the cabinet, local government, government-owned or controlled corporation and their subsidiaries, except over officials who may be removed only by the impeachment over members of Congress and Judiciary. Tama yung sinabi niya, di ba? Tama. Pero pagdating dito sa Section 22, Section 22, investigatory power. The office of the ombudsman shall have the power to investigate any serious misconduct in office allegedly committed by the officials removable by impeachment for the purpose of filing a verified complaint for impeachment if warranted. Klaro. Dahil nagpasa sila ng verified complaint, verified copy, naturally, iimbestigahan ng ombudsman yung reklamo. Reklamo na yun, nakasulat, binasa ko dito nandito, the ombudsman has the authority to investigate when a committee of good governance submits a preliminary report, even if that report is not a formal complaint. Di ba? Klarong-klaro. Tapos ngayon, ito si Dilima, hindi daw pwede Bakit daw nagmamadali? Ito, basahin natin. In all cases, sa Section 22 pa rin to In all cases of, ibalik natin yung
Section 22 investigative power, ayaw pa nila mapapadali yung paghanap nila ng ano, manadagdagan yung magiging ebidensya nila. Kung mag-iimbestiga na ngayon ang ombudsman, mapapadali ang trabaho nila sa paghahanap ng katotohanan. Yun ay kung wala silang tinatago. Yun ay kung wala silang tinatago. Pero na lang kung mayroon silang tinatago, di ba? Kasi kung totoo sila diyan sa kung marami silang ebidensya diyan sa pinaparatang nila kay VP Sara, kahit saan pa yan humarap, si VP Sara kahit saan gustong humarap, haharapin niya itong mga ito, ang dami-daming paligoy-ligoy Tuloy natin ang pagbasa. In all cases of conspiracy between Section 22 pa rin ito, an officer or employee of the government and a private person, the ombudsman and his deputy shall have jurisdiction to include such private person in the investigation and proceed against such private person as the evidence may warrant. The officer or employee and the private person shall be tried jointly and shall be subject to the same penalties and liabilities. Dahil submit kayo ng kopya, maging formal man o informal yan, naturally imbestigahan ng ombudsman. Klaro, Manang Laila? Saba?